ika-6 na kabanata ng El Filibusterismo. Mga kapighatian ng isang intsik. Isang marangyang hapunan ang inihanda ng intsik na si Quiroga sa itaas ng kanyang tindahan sa Escolta. Layunin ng piging na ito ay makuha ang suporta ng mga makapangyarihan sa lipunan upang maisakatuparan ang kanyang matagal ng pangarap, ang magkaroon ng konsulado para sa mga intsik sa Maynila. Si Quiroga ay isang mga ngalakal na nagsusupply ng mga kalakal sa mga simbahan at kumbento. Dahilan upang siya ay kilala at malapit sa mga praile at ilang opisyal ng pamahalaan. Dumalo sa kanyang handaan ang mga kilalang personalidad, mga praile, mayayamang negosyante, mga opisyal ng pamahalaan, at iba pang makapangyarihan sa lipunan. Habang puno ng mga ilawan at palamuti ang bulwagan, kasabay naman ng mga inumin, musika at tawanan, kapansin-pansin na ang mga panauhin ay naroon hindi para kay Quiroga, kundi upang makinabang sa kanyang handog at makisalamuha sa mga taong may impluwensya. Si Quiroga, suot ang kanyang damit mandarin at nakaroba, ay palibot-libot at nagmamasid sa mga panauhin upang tiyakin na walang nagnanakaw o lumalabis. Alam niyang ginagamit lamang siya ng mga panauhin, subalit ito'y kanyang tinitiis alang-alang sa kanyang ambisyon. Isa sa mga panauhin na nagpapanggap na pumapabor sa kanyang adhikain ay si Ginoong Gonzales, na sa katotohanan ay isang manunulat na gumagamit ng sagisag na pitili at tumutuligsa sa mga intsik sa pahayagan. Isa pang panauhin ay si Don Timoteo Pilaes, ama ni Juanito, na isa ring negosyanteng kalaban ng mga intsik sa larangan ng kalakalan. Naroon din ang iba't ibang tauhan ng lipunan na may kanya-kanyang interes, kabilang ang isang opisyal na galit kay Quiroga dahil sa isyu sa mga tiket sa loterya at isang mayamang kilala sa kanyang katalasan sa pananalapi. Habang nagkakainan, naging paksa ang mga politika at negosyo. Si Simuon, ang misteryosong mag-aalahas na malapit sa Kapitan General, ay naroon din at pinakikinggan ang mga hinaing ng mga negosyante. Sa halip na seryosong sagutin ang kanilang reklamo, ngumingiti lamang si Simuon na may kahulugang pangungutya. Nainis sa mga kausap niya at tinanong siya kung ano ang kanyang opinyon sa pag-unlad ng ibang bansa. Tumugon si Simuon nang may pambabastos at kabiguan na magpaliwanag na nagpapahiwatig ng kanyang panlilinlang at panloob na plano. Hindi naglaon, lumapit si Quiroga kay Simuon at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya. Ikinwento niya ang tungkol sa 3 pulseras na kinuha niya kay Simuon upang ipakita lamang sa kanyang asawa, ngunit ibinigay pala ito sa isang magandang babae na kaibigan ng isang makapangyarang opisyal para sa layuning makuha ang kanyang pabor. Laking gulat ni Quiroga nang kunin ng babae ang lahat ng pulseras na nagkakahalaga ng maraming libo na hindi na niya naibalik o nabayaran. Nagpakita ng panlabas na simpatya sa Simuon, ngunit may lihim na layuning gamitin ang sitwasyon ng Quiroga. Ipinayo niya na kapalit ng hindi pagbabayad ng buong halaga ay kailangan niyang gamitin ang bodega ni Quiroga upang pagtaguan ng mga armas na palihim na dumaong sa pier. Nag-aatubili man, napilitan si Quiroga na pumayag dahil sa takot at kagustuhang mapalapit sa kapangyarihan. Mula rito, nahayagang masalimuot na plano ni Simon, ang unti-unting paglikha ng isang himagsikan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kaguluhan, panlilinlang, at paglikom ng armas sa tulong ng mga katulad ni Quiroga na madaling manipulahin. Samantala, sa mga panauhin ni Quiroga, isa pang usapin ang naging mainit, ang paggawa ng mga bota para sa mga gwardiya sibil. Tinalakay ng mga opisyal at ilang Ginoo kung dapat bang ipadala sa India ang komisyon upang pag-aralan ito. Habang ang iba ay nakikitawa, may mga babaeng panauhin naman na nagtatanggol sa may nakataong paggamit ng pondo ng pamahalaan, tulad ng pagdadagdag sa pensyon ng mga balo at ulila. Sa kabilang grupo, ang atensyon ay nakatuon sa isang palabas sa Quiapo kung saan ipinapakita ng isang Amerikanong si Ginoong Leeds ang isang mahiwagang ulo na tinatawag na espenghe. Tinalakay ni Ben Saib, isang mamamahayag, Padre Camora, Padre Irene, at Padre Salve ang palabas na ito, kung ito ba'y gawa ng agham, demonyo o pandaraya. Hindi pa nila ito napapanood, ngunit may kanya-kanyang opinyon na sila batay sa salaysay ni Juanito Pilaes na nakapanood na.
Ang palitan ng kuro-kuro ay nagpapakita ng hidwaan sa pagitan ng agham at relihiyon, ng paniniwala at pandaraya. Si Vensaib ay nagnanais na patunayan ito'y gawa ng agham, samantalang si Padre Camora ay sinasabing gawa ito ng demonyo. Sa kabila nito, pumayag ang ilang mga panauhin na bistahin ang palabas sa Quiapo. Sa pagtatapos ng kabanata, lumisan na ang mga panauhin patungo sa perya, dala ang kanya-kanyang motibo at pananaw. Ngunit ang mas mahalaga, unti-unti nang lumilitaw ang mas malalim na layunin ni Simeon, ang paglikha ng kaguluhan bilang paghahanda sa isang revolusyon. Mahalagang konsepto. Ipinapakita ng kabanata ang kabulukan ng lipunan kung saan ang mga tao ay nagkukunwari at inuuna ang pansariling interes. Ginamit ni Simeon ang kahinaan ng mga ito upang maisulong ang kanyang planong revolusyon laban sa mapang-aping sistema.